Alam po natin at kare-report lamang din po ng PNP na yung crime rate ay bumaba ng 20.6% from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4. So yung mga nababalitaan po natin, dahil po sila ay mga nasa news, of course, makikita natin at mababalitaan po natin, hindi po ikinatutuwa ng pamahalaan na may nangyayaring ganitong mga krimen. Kaya pinapaigting pa po ng PNP ang kanilang mandato para sa mas protektadong komunidad at mas mabilis na pagresponde sa mga nangyayaring ganitong kaganapan. Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President dahil siya raw po yung nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year. Ano po? Sino siya ulit? Sino po? Bayan President. Bayan President. Sino daw mahiya? Si PBBM po. Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niya na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yung po yung ginagamit ng mga kabayo na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So wag po tayong gumamit ng ganon dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng lindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita. Sunod po na tanong sa Medellin Business Mirror. Good afternoon po, ma'am. Mag-ask lang po ako kung may additional budget po kaya na i-allocate ang government to support PUB drivers and operators under po dun sa na-announce ni President Marcos last week na expanded uplift program po. Actually, patuloy pa rin po yung fuel subsidy, kasi nandyan naman po yan sa budget ng 2025 GAA. So, ito po. Okay? So, sa budget po for fuel subsidy for PUV drivers and operators ay may 2.5 billion, katulad na sinabi po natin, na manggagaling po sa 2025 Continuing Fund. At ang fuel subsidy program or Pantawid Pasada program ay tuloy-tuloy pa rin po. Pero po yung service contracting ay na-implementa po to the fullest at wala na po itong additional funds. So yun, yung fuel subsidy program ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay sa ating mga kababayan na sa transport sector. Bali, out of dun sa 2.5 billion, magkano na po kaya yung na-disburse dun sa mga beneficiaries? At saka kung hanggang hindi po ba siya extend ng until the end of the year? Okay, so ngayon, Sam, hindi ko pa nakuha yung detalye kung magkano na ang naibigay or na gasta patungkol dito sa fuel subsidy. Aalamin ko at ibibigay ko sa iyo bukas. Thank you po. Tapos last na lang po. Bukod po ba doon sa fuel subsidy tsaka contract servicing, may iba pa po bang other interventions na kinoconsider yung government doon sa mga PUB drivers and operators? Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang naibigay sa atin. So kung meron pang ibang maaaring ibigay na ayuda, ay ipapaalam ko sa inyo kung meron na po tayong detalye. Thank you po, ma'am.
Follow-up question, Eric Kasinaking, Business World. Good afternoon po. Secretary Sharon Garin earlier announced po na meron pong fuel prices will increase this week on diesel, gasoline, and kerosene. Ma'am, may we know if may directive na po si President Marcos to help stabilize yung fuel supply? Wala pa po sa ating ipinarating sa ngayon, pero alam naman natin na continuous ang order ng Pangulo sa lahat ng ehensya, especially kay Secretary Sharon Garin, para po ma-stabilize ang mga presyo ng fuel. At alam po natin kasi nagtutuloy pa rin po yung crisis sa Middle East. So tuloy-tuloy pa rin po ang pag-monitor dito. Okay po, ma'am. Nung following din po yung July 8 na na-lift po yung LPG and kerosene excise tax suspension. Is the government currently reviewing to reinstate po yung excise tax on petroleum products? Ngayon, wala pa tayong impormasyon patungkol dyan. Pero ipapapaalam ko po at para malaman natin na update. Thank you po. Student na tanong, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, good afternoon, Yusek. Well, the Philippines and the United States are eyeing a November signing of the Pax Silica Framework Agreement according to the BCDA. However, there's an ongoing online discussion on who stands to benefit actually from this initiative. You have critics saying, lawmakers and civil society groups warning that this could deepen the country's involvement in the US-China strategic rivalry, could expose the Philippines into security threats, foreign control of critical minerals, environmental impacts, and possible displacement of communities. Maybe how does Malacanang ensure that there will be safeguards in the framework agreement to protect the country's interest and transparency is guaranteed in every step of the way? Alam naman natin na ang Pangulo patungkol sa ating karapatan, sa ating interes sa West Philippine Sea, ang relasyon sa China, ito ay dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Walang anumang ginawa ang Pangulo at ang administrasyon na ito para mag-provoke ng war. So, kung meron man tayong pinag-uusapan tungkol sa pagpasok nito ng Pax Silica, ito po ay para sa atin at para sa mga kababayan natin. At sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay naaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displace man ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit. So, minabuti po natin na alamin dahil nakita po natin ito at nagba-viral sa SOCMED ang issue patungkol sa tubig. Kaya inalam po mismo natin mula kay sa Executive Director Bill Sevilla ng NWRB. Ito po ang kanyang mensahe para po mawala po yung agam-agam ng ating mga kababayan. We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply. The project is being planned and developed with the clear commitment that the water needs of surrounding communities will remain the foremost priority and will not be compromised at any stage of implementation or operation. All planning and development activities are being undertaken in close coordination with the Bases Conversion and Development Authority. In addition, the National Water Resources Board and the Department of Environment and Natural Resources are working collaboratively to oversee and monitor water resource allocation. The coordinated approach helps ensure that water utilization remains sustainable, environmentally responsible, and aligned with broader national development objectives while safeguarding reliable water access for host and neighboring communities. At pati na po ang DNR ay nagbigay na rin sila ng kanilang mensahe dahil i-maintain nila at i-mitigate nila or rather magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroong environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon
sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-partite monitoring teams ay gagawin po regularly. Magkakaroon din po at wini-welcome nila ang innovation, pero ito po ay dapat na sumasang-ayon sa istriktong environmental standards from mining to manufacturing. So yan po ang sinisiguro ng ating pamahalaan. And just to make sure na yung issue rin po ng foreign control and foreign influence, talaga pong pangahawakan ng Pilipinas na nasa atin pa rin yung control over this project. Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even a square inch of our territory to any foreign power. So sa lahat naman po ito, hindi lang sa isang bansa, sa lahat po ito. Follow-up question, Allen Limos, The Manila Times. Hello po. Just to follow up on the Pac Silica issue po, reports on the ground indicate din po na there are farmers po that are being asked na madi-displace daw po sila because of the Pac Silica issue. Ano pong measures natin regarding that po? Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil unang-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan. Sunod na tanong, Eileen Taliping, Abante. Good afternoon, Yusek. Last week, sunod-sunod yung mga crimes. May direktiba ba si Pangulo dito sa mga nangyari? Una kasi napatay yung American, yung marine biologist. And then yung vlogger na supporter ni BBM. And then yung motor rider. Ano po, may directive po ba ang Pangulo sa PNP and DILG? And may concern ba ang Malacanang sa mga nangyayaring to? Alam po natin at kare-report lang naman din po ng PNP na yung crime rate ay bumaba ng 20.6% from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4. So yung mga nababalitaan po natin, dahil po sila ay mga nasa news, of course, makikita natin at mababalitaan po natin, hindi po ikinatutuwa ng pamahalaan na may nangyayaring ganitong mga krimen. Kaya pinapaigting pa po ng PNP ang kanilang mandato para sa mas protektadong komunidad at mas mabilis na pagresponde sa mga nangyayaring ganitong kaganapan. One last. May tulong po ba na ibigay doon sa supporter ni BBM? Hindi po siguro sa akin dapat manggaling yan. Nabanggit na po yan ng mga kaibigan nung vlogger. Sila na po ang nagpatotoo. At gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo kung sa mga ganitong pangyayari, hindi lang dahil sa vlogger na to, sa mga kabayan natin na nasasawing palad, hindi po ipinapaalam ng Pangulo ang tulong na ipinapaabot niya. At ang tulong ay nanggagaling sa puso at hindi para mamulitika. So, hindi po namin sinasabi kung ano man yung itinutulong ng Pangulo. Thank you, ma'am. Sunod na tanong, Ace Romero, Philstar. Yusek, may we just ask kung merong scheduled courtesy call si State Secretary Marco Rubio on the President? Meron po. Kailan po and ano kaya yung mga topics na pag-uusapan sa kanilang meeting? Ibibigay ko po sa inyo yung detalye kapag ako po ay nabigyan na ng bas-bas na magsabi patungkol dito. Salamat po. Sunod na, follow-up question, Sir Ivan Mayrina, KMA7. Tungkol po dito sa nabanggit ninyong yung report, quoting the report of the PNP, down daw po ang crime incidents. But how does the government, how does the palace respond to feelings of insecurity or feelings of the general public that that society these days is less safe?
than for example, the previous administration? Ano ho yung, how do you respond to that? Yun po ba ang pananaw ng ibang tao? Siguro kung yan ang pananaw ng ibang tao, iba naman po ang nakikita natin na data or data. May nakikita po tayo, yes, dahil na ibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at naha-highlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero, again, hindi po natin ito maaaring ipagpunyagi dahil hanggat maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero, that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at na i-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde.